Isipin mo na may nagbabala sa'yo na merong isang kilusan na may plano. Na hindi lang tumatagal ng isang linggo, isang buwan, o kahit taon, kundi tumatagal ng mga dekada. At sinasabi ko sa'yo na ang unang hakbang nila ay ito at mangyayari ito sa susunod na taon. Dumating ang susunod na taon at pagkatapos ay makikita mong mangyari yon. Napansin ng ilan pero karamihan ay tinuturing lang itong nagkataon lang. Pagkatapos sasabihin ko sa'yo, panurin mo ang mangyayari sa susunod na taon. Yan ang pangalawang hakbang. Nang sumunod na taon, na ulit-ulit ito, may ilan na nagiging alerto. Pero muli, masyado itong alanganin sa politika. Ayaw nilang pag-usapan ito. Bakit paggagawa ng gulo? Bakit paguguluhin ang sitwasyon? Mas madali na lang na baliwalain ito. At pagkatapos, ay susunod ang ikatlong hakbang, ang ikaapat na hakbang, at ang ikalimang hakbang. At bago mo pa namalayan, ang kilusang pwede sanang napigilan nung umpisa pa lang ay naging matatag na. Aktibong kilusan. Na may napakaraming galamay na kumalat na sa iba't ibang lugar. Ang inyong hudikatura, ang inyong sangay ehekutibo, ang inyong lipunan. Halos saan-saan na. Na yun na nasa isip mo na ang modelong ito. Panoorin mo itong video na ito, mga 15 taon na ang video na ito. Quran at Sunnah na siyang Sharia. Lalo na nating Kung may gagawin. salunggato ng konstitusyon at Sharia. Oo. Harapin natin yan, inshallah, sa eleksyon. Mampapatakbo tayo ng mga kandidato, inshallah, saan man nakatira ang mga Muslim. At inshallah, makakakuha Hindi tayo. kayo nakararami. Nakararami. Magkakaroon tayo, inshallah, Pero hindi, pa pero ngayon. hindi. Kaya ako tumatakbo para dyan. Para sa komisyoner. Kaya inshallah, kailangan natin yani, mas maraming Muslim sa himi, sa takhabul ala mga komisyoner, senador, kongresista, at iba pang posisyon sa politika sa lungsod at gobyerno. Malaki man Sumauso o na mali. sila ng isa at may control na. Sa Dearborn, mga 13 o 14 na taong gulang na ang clip na ito. 13 o 14 na taon nang nakalipas. May kontrol na sila noon. Isang araw, oo, saan Makikita ka pupunta mo ngayon? sa Dearborn, kontrolado na nila ang lungsod. Kaya hindi imposible. Kailangan lang talaga ng panahon, kaya pang matagalan ang estratehiya. Pangmatagalang estratehiya yan. Saklaw nito ang ilang dekada. Kita mo, matagal na naming sinasabi to. At maraming matatalinong tao, mas matalino pa sa akin, ang nakakapansin nito. Pero wala naman tayong ginagawa bilang isang lipunan. Tingnan mo kung saan napunta ang UK. Tingnan mo kung nasaan na ang UK ngayon. Nasa bingit na ito ng bigmaang sibil. Sabi ng iba, tingnan mo, mangyayari at mangyayari rin yan sa UK, sooner or later. May mangyayari talaga. May bibigay talaga. Mangyayari at mangyayari yan. Matagal nang sinasabi ng mga Muslim ang plano nila. Ito ang unang pagkakataon na ang pagsabotahe sa buong sibilisasyon ay nangyayari mismo sa harap natin at ito ay inanunsyo habang nangyayari. Isa itong pagsabotahe sa mga institusyon at demokrasya ng kanluran, pati lahat ng bagay na kanluranin. At sa hindi malamang dahilan, wala tayong magawa tungkol dito. Iniisip ko hindi ako eksperto sa politika ng Amerika, pero iniisip ko na may malalakas na hakbang ang Amerika sakaling magsimulang kumalat ang komunismo sa Amerika noong ika-20 siglo, sa panahon ng Cold War. May batas na hindi ginagamit at may nagsasabi na baka gamitin ito ni Trump laban sa mga komunista. Kaya yung parehong batas, kung ako, umaasa akong simula ng Amerika gamitin ito laban sa mga komunista. Mga sosyal-demokrat, parang sosyalistang komunista. Pasensya na, demokratikong komunista, kahit di naman gumagana yon. Pero yun ang pinalalabas nila. Hayagan silang mga komunista. Si Bernie Sanders, Ma'am Dani at AOC ay mga komunista. Hindi sila iyong mga neoliberal na nakasanayan mo. Wala na ang mga iyon. Susubukan nilang magkaroon ng isang komunistang revolusyon sa tulong ng mga Muslim. Pareho sa mga ideolohiyang ito ay salungat sa Amerika. Kaya ang tanong ko, kailan kikilos ang Amerika tungkol dito? Ito ang isang paraan para may magawa tungkol dito. Panuorin mo ito. Malaki ang paghangako kay Kongresista Keith Self. Kaya narito si Kongresista Keith Self. Nagbigay siya ng talumpati. At saka pala, sa totoo lang, at hindi na ako nagulat, hindi lang Dearborn, pati Minnesota sinakop na rin ng mga Somali. Ang Dearborn naman, ewan ko, sinakop ng mga Syrian Arab Muslim. Hindi lang yon ang lugar. At hindi lang ito ang magiging lugar. Mukhang pati McKinney ay nasasakop na rin ng Islam. Kaya may gustong sabihin si Congressman Keith Self tungkol dito.
Mayor Ed Consejo, 1,400 taon ng kasaysayan ng pampulitikang Islam. Hindi mo yan matatakasan. Wala na akong oras para pag-usapan ng Syria, Egypt, Lebanon. Pag-uusapan ko ang tungkol sa 250,000, 1,4 milyon na hindi Muslim na mga babae na dinukot mula sa mga kalsada ng UK sa makabagong panahon, pinasa-pasa sa mga miyembro ng rape gang at ibinalik sa kalsada. Tingnan mo, ang panggagahasa ay talagang kakila-kilabot. Ang gang rape ay kakila-kilabot. Pero ito ay pagpapakita ng pamhingibabaw sa batas na gawa ng tao sa mga batas ng UK. Ganun lang kasimple yon. Nakakalungkot, inaresto ng pulis ang ilan sa mga babaeng ito dahil sa paglalasing sa publiko para hindi sila maparatangang racist o Islamophobic. Yan ang pinakamalungkot na bahagi, bukod sa panggagahasa. Tingnan mo, alam kong nasa yugto ka pa ng pag-adjust. Mabilis din sumunod ang yugto ng pananakot. At nangyayari na ito sa mga lungsod ng Texas. Pag-asawa ng menor de edad, pagpatay para sa danggal. Huwag sabihing imposible rito dahil nangyari na sa Texas. Kung saan pinapatay mo ang isang miyembro ng sarili mong pamilya dahil nilapastangan nila ang dangal ng pamilya. Pambubugbog sa asawa, polygamia, lahat pinapayagan sa Sharia. Political na Islam. Tingnan mo, wala tayong kinalaman sa konsensya. Walang kalayaan sa political na Islam na pumili ng pananampalataya o tumangging manampalataya. Tanungin mo kahit sinong Muslim tungkol sa parusa sa pagtalikod dito. Tanungin mo ang eksperto. Ang Muslim di magsasabi, pero kami, matagal na namin sinasabi. Taon at dekada na. Kamatayan iyon. Marami akong mga video ng mga imam dito sa Amerika, sa makabagong Amerika, paghihimagsik, hayagang paghihimagsik, laban sa konstitusyon ng US at sa mga batas ng bansang ito. 13 taon na ang video na yon. Kahit noon, tinanong niya kung ano ang mas nauuna. Konstitusyon o Sharia? Sharia ang sagot nila. Laging Sharia para sa kanila. Lumayas kayo rito. Kung ganoon, umalis ka rito. Tumira ka sa bansang may Sharia, Emirate o Caliphate. Kahit ano pang itawag mo sa bulok mong lugar. 1,400 taon ng kasaysayan. Hindi mo yan matatakasan. Pero panoon mo ito. Ito na ang oras ng katotohanan mo. Ito ang oras mo para pumili. Ito na ang oras mong piliing pa rin ang panunumpa mo na nagsimula sa saligang batas ng US. Oh. Walang kawalerya ng Estado na sasalba sa'yo. Oh. Ito pa ng oras mo. Ibinabalik ko na ang natitirang oras ko at sasabihin ko na, magandang gabi. Napakagaling ng maikling talumpating yon. Pero mga kaibigan, pag-isipan nyo ano ang pinakabanal na dokumento ng isang bansa? Bawat entidad may sariling sukatan kung ano ang mahalaga o nantutulak dito. Tulad ng tao, ang una niyang iniintindi ay ang kanyang bahay o pamilya. Pero para sa isang bansa, ang pinakamahalagang bagay para sa kahit anong bansa ay ang sariling kaligtasan nito. At ang kaligtasan nito ay nakasalalay sa pundasyong dokumento nito na tinatawag na konstitusyon. Kung walang konstitusyon ng US, hindi magiging ganoon ang US na alam natin. Tama ba? Kaya paano mo hahayaang pumasok ang mga tao sa napakagandang bansa mo at sabihin sa'yo, napapalitan namin ito ng aming barbarikong dokumentong mula pa nung gitnang panahon. Paano mo ito inahayaan? Hindi ko maintindihan. Pasensya mga kaibigan, sedisyon ito. Ilang video pa ang gusto nyo? Naipakita ko na ang daan-daan, kung hindi man libu-libong, ganitong video. Tingnan ninyo. Kamakailan dumarami na ang lumalabas mula Amerika. Pinatugtog ko ang video na ito. Panoorin ninyo. Dapat mag-init ang dugo ninyo dito. Pakinggan ninyo ito. Interes ninyo ito dahil interes din ng umma na bumagsak ang kapangyarihan ng Amerika. Kailangan mong mag-isip bilang Amerikanong Muslim, paano ka makakatulong doon? Humihina na ang kapangyarihan ng Amerika. Lumalakas naman ang kapangyarihan ng China. Unti-unti itong nagbubukas ng puwang sa mundong Muslim. Hindi ito mensahe para sa mga Muslim na hindi Amerikano. Ito ay isang partikular na mensahe para talaga sa mga Muslim na Amerika. Si Yasir Qadhi at karamihan sa kanila ay iniindoktrina ang susunod na henerasyon sa mga ideya tungkol sa katapatan sa Muslim Ummah. Ibig sabihin, ang komunidad ng mga Muslim ay mas gusto pang maging makapangyarihan ang China kaysa Amerika. Kinamumuhian nila ang Amerika at kanluran na napahinana nila. O umani na kailangan kong sabihin. Hindi talaga naging maganda ang ginawa ng Europa sa laban na ito kontra Islam. Pero habang nangyayari ito, ibabagsak din nila ang Amerika na malinaw na pinuno at lakas ng kanluran sa mundo ngayon. Ibig kong sabihin kung alisin mo ang Amerika sa ekwasyon, ibig kong sabihin madaling babagsak ang kanluran. Alinman sa Russia o China o kahit sa mga Muslim mula sa loob. Ilan ba ang mga Muslim sa Pransya?
5 hanggang 6 na milyong Muslim sa Pransya. Sa UK, halos ganon din. 4 na milyon. May 10 milyong Muslim sa kabila lang ng kipot sa rehiyong iyon. Lang. Isama mo ang Germany at iba pa. Posibleng maging seryoso, alam mo. Hindi maganda ang record ng Pransya sa pagtatanggol sa sarili. Sabihin na lang natin yon. Kaya hindi talaga maganda mga pare. Kaya yon, dyan tayo ngayon mga pare. Gumising kayo. Patuloy lang ang laban. Ito ang dahilan kung bakit ang dami kong enerhiya. Patuloy kong hinahanap ang mga clip na ito at patuloy kong inilalabas araw-araw dahil alam kong sa bawat beses na may lumalabas na video, lumalago ang kilusang ito at napipigilan natin ang pag-usad ng Islam.